Hello guys! Welcome back sa Freelance Buddy channel. Today, pag-uusapan natin kung okay pa rin ba maging Amazon Virtual Assistant in 2025 or 2026 onwards. So, short answer is yes. Pero iba na talaga guys yung experience ko way back 2017 sa ngayon. I still highly recommend na maging Amazon VA kayo kasi yung mga first talaga na career, parang pumili talaga ng isang career or kahit anything is yung demand. So, kung maraming Amazon sellers, is meron talagang need sa mga Amazon VA. So, always nag-grow ang Amazon, hindi siya nag-stagnate. So, yun, always need. So, as long as merong demand, merong sellers, need ng Amazon VA. So, next is yung career growth. So, sobrang daming, marami kang possible na gagawin as an Amazon VA. Pwede ka sa listing, pwede ka sa SEO, pwede ka sa advertising, pwede ka sa logistics, inventory, pwede ka sa graphics, sa creatives. So, marami kang possible departments na, for example, if gusto mo mag-explore. So, for example, nag-start ka sa listing. Usually, nagsa-start yan sila, yung mga Amazon VA sa paggawa ng listing, yung mga ganon. Tapos, pwede ka talagang mag-explore sa Amazon PPC, Amazon SEO. So, marami kang pwede gawin, like yung logistics. So, hindi ka maboboard. Marami kang magagawa. Tapos, another is, so yung Amazon is always naman siya nag-update. Merong mga new rules, mga new features. So, yun na, di ka maboard at marami kang gagawin. Next is yung pay. Okay yung pay sa Amazon kasi nga, for example, maganda yung takbo ng sales ng company na pinagtatrabahuhan mo. So, mayroon ka talagang direct impact usually may direct impact ka talaga sa performance ng company na pinagtatrabahuhan mo. So, yun, okay yung pay niya. So, yun, okay yung pay. Lalo na, for example, nasa Amazon PPC ka at saka meron kang bonus. So, goods talaga. So, next is, personally, para sa akin is hindi siya stressful na work. Kasi so depende yun sa tao. Kasi, for example, may mga tao na nai-enjoy sila sa mga creatives, nai-enjoy sila na marami silang kausap, etc. So, like for example, kung Amazon VA ka is meron kang task, gawin mo siya. Kasi yun, tapos ka na, wala kang mga kausap na mga irate customers, walang mga revisions, walang mga revisions, tapos sa experience ko lang hindi siya strictly shift work na kailangan talaga online ka sa ganitong oras. So, hindi siya strictly shift work. So, yun, overall, less stress siya. So, pag-usapan natin yung parang yung konting cons niya ngayon. Hindi naman siya cons. Personally lang, hindi na siya ngayon super beginner friendly. Kasi ako talaga is sinuwerte lang ako noon na training lang ako ng client. Tapos, nung nag-start kasi ako, dahil bago pa yung Amazon. So, wala pa masyadong competition talaga, guys. So, yun, konti lang kami na may alam sa Amazon. So, yun, konti lang yung competition. Kung nagsa-start talaga kayo from scratch, so, hindi siya yung ideal na first job na sinasuggest ko. Pwede naman talaga. Kaso kasi, dahil sa sobrang marami ng Amazon VA ngayon, so, yung mga company, maghahanap na talaga sila ng experience. Dahil nga, abundant na ngayon, marami nang may alam, marami nang may experience. So yun nga, hindi ko na siya, ibig ko lang sabihin is, hindi ko na siya recommended as yung first job mo. Hindi ko siya recommended as first job. So, yun lang naman. Kasi, for example, mas easy, let's say, kung sample-based work ka. Kasi, sobrang short ka talaga niya, guys. Kasi, if yung sample na yung work mo na mismo, kasi yung sample-based work is usually hindi yan, marami dyan is hindi humihingin, walang interview. So, yun lang. So, as a first job is, hindi siya highly recommended as a first job for newbies, like super newbie ka talaga. Hindi siya. So, yun lang guys. So, hopefully nakatulong tong video na to. Nabigyan kayo ng konting insight. So, thank you guys and see you sa next video. Bye!